Hello, ako nga pala si Rio Maunes from Padya Cafe. Kasama ko yung partner ko, si Bridget, hello. Ayan, kami yung nagbuo ng Padya Cafe. So, siya si Rio, ako si Bridget. So, ano pong career niyo before mag-start ng Padya? Ano career mo? Wala. Joke lang. Grabe ka. Sige ko wala. Ako, actually, mga 2017, nag-resign kasi ako sa bank. So, tapos nag-abroad sa Japan as student visa. Then, bumalik ako dito. So, parang zero talaga na wala akong ginagawa. Then, eto nga, may bike kami. Di ba may bike ka? Then, Yung meron kasi akong pang-trail na bike, pang ano siya, parang enduro bike yan. So, since nga mag-asawa na kami, mataas yung cost nun para i-maintain. So, naghanap kami ng mas mura na from old school talaga, vintage bike. So, nakuha namin yung Columbia na bike from bisikleta Marikina. yung color blue siya. Columbia, 1950s, no? 1950s. 1950s na vintage bike. Tapos naisipan namin yun na, i-partner sa kape. Kasi marami na kami na-try na business eh. So, kaso, hindi siya gano'n naging effective yung iba. So, ngayon, tinry namin. Tapos, unti-unti siya naging okay. Magbenta ng kape sa streets talaga. Ako kasi, after graduate, dumiretso ako sa law school. Tapos, business, hindi naman siya full-time na law school talaga. Never ako nakatry magtrabaho. Nag-apply lang, tapos hindi ko rin nasisipot pag natatanggap. Kasi yung business lang, paunti-unti. Oo, kasi... After law school, mga third year, hindi naman natapos. Continue kami sa business lang talaga. So, syempre, hindi naman yun smooth na business. Oo. Maraming beses kaming nag-fail kasi maraming trials katulad ng ano bang tinry na buy and sell. Buy and sell ng kotse, ng car, ganun. Tapos t-shirt, t-shirt yan. printing, gano'n. Mm-mm. Benta ng mga merch. Yun, hindi rin Oo. benta. Tapos ako nagre-resell ako ng mga pang breastfeeding na milk, tsaka mga pang baby, pang pregnant, gano'n. Okay naman, pero kasi minsan seasonal panapanahon talaga. May panahon na okay, may panahon na hindi. So, ganun talaga yung business. Then itong Padya Cafe, nagsimula nga lang kami as a street vendor, sa tabi-tabi lang. Actually, pinapalayas pag nakita ka ng iba. Nagpaalam na ba kayo dito? Pwede ba kayo magbenta dito? May mga ganun pang pagkakataon dito sa atin. Try namin yun. Nakakabenta kami ng 3, 5, Ganun lang. May mga nagtatry lang. Minsan wala Oo. Mga parang, ang maganda lang doon, pag nag-pop up kami, sinimula na rin namin mag-panda. After pop up, lagi yun, may bumibili. Oo, Kaya sa parang hindi online. siya para kumita parang to market talaga muna. Tapos online sa hapon, syempre masyado maaga, hindi naman talaga dadayo yung iba sa inyo dyan. Bumibili lang sa amin taga-BDO, yung mga nagja-jogging. Maswerte yung mga 10, no? Oo, pero parang isa, dalawa lang talaga, ganon. Lalo na nung first day dito sa palengke, dyan sa may 7-Eleven. Ang init pagka, 7 to 9, no? 9 a.m. to 10. Ayan na, sobrang init Sobrang na. init na Oo. nun. Ang kati na. Tapos napagkakawala pa kami Japan sa Parang Japan Kasi serve. may bike, tapos yung mga gamit namin. Parang vintage, may Mga teapot, vintage, may mga yun. pang coffee. Oo, kaya Ayun. tinatanong. Oo. Magkano Ano ba? to, ganyan? Magkano ba yung ganyan? May kumuha na nung gamit namin. Magkano to? Ganyan. Hindi ba pang kami po yun? Ay, mga ganun. Tapos pinagtatawanan lang kami nung mga doon, around the area. Parang walang mga benta, Diba? Parang Walang mga benta parang naman hindi to. naman makakabenta rin yan. Oo, hindi rin Kasi magtatagal yan. Ganun yung mga nararamdaman namin sa paligid namin. May Kahit mga na nabubudol pa nga yung parang, pwede ba dagdag ng ganito, ganyan? isa lang daw bibilhin na kape. Tapos, yung binawasan niya, padagdag naman ng tubig. Hatiin sa dalawa. Di sa daw, pengi pa isang matapang cup. kasi, doon talaga kami nagsimula Yung matapang na kape, sobrang pait. Pag sinabi kasi ng brewed coffee sa Pinoy, sabihin na matapang ba yan? Parang ganun. So, matapang talaga yung mga benta namin. Oo. What year po nag-start yung Padya from Sidewalk?
last November 2020. 2020. Nung time na, di ba, yung lockdown minsan 2 weeks daw, tapos magiging 1 month, tapos 2 months, 3 months. So, yung lockdown, tapos magiging okay, tapos lockdown ulit, magiging okay. So, dun kami nag-start, mag-pop up. Kaya naalala ko talaga November 2020. Meron pa nga kami nung parang nag-aalangan pa kami. Kasi alam niyo yung meme dati na sabi, necessity ba yung kape? Parang gano'n. Kasama ba sa, oo, di ba? oo. Yung alam niyo yan? Kasi 'di ba pinagbabawal yung masyadong movement ng mga kailangan. So kailangan talaga yung mga food lang necessity ng tao. Kung hindi naman kailangan, 'di ba bawal magbenta, bawal lumabas. Oo, bawal lumabas. Ganyan. Ganyan. Kung nagbebenta kang pagkain, pwede. Oo. Sa amin kasi kape lang talaga. As in, kape. tsaka tableya. Sabi, kasama po yan sa necessity ng food. Araw-araw kape. So, di go, benta. Tuloy-tuloy lang. Lakas lang ng loob. Oo. Kasi doon din tayo natuto dahil sa pandemic na kailangan lakasan natin yung loob na wala mangyayari sa atin kung wala, di ba? So, mabenta ka talaga ng kung anong pwede mong mabenta. Oo. Yun, dahil nga may mga kaibigan kaming kagawad dito sa sa 3A na may palengke. Dito sa Imus. Pinayagan kami. Yun, pinayagan nila kami na pumesto dyan. Kasi yung paunti-unti hanggang sa sobrang uminit na eh. Sobrang mainit na kasi. So nag-decide kami na dito naman sa simbahan. Oo. Kasi sa Kaya ilalim kami ng napunta puno dyan. yun. So hanggang 11. Ah, Extend kami hanggang 11 from 8 or 6 a.m. ganun. Yun, 7 a.m. Basta dun sa tatlong na yun. mahirap lang din kapag yung init, minsan mainit, di ba? Oo. Pag umulan, pag umulan. Oo, pag umulan. So, magdadala na kami ng payong. Payong Oo. na pangtindahan. Di ba? Oo. Malaki. Iba-iba Nasakay po. namin sa bike. Oo. Ganun. Sobrang tiyagaan niyo po. Oo. Consistent yun from November, every month na yun. Oo. Halos everyday Basta yun. no? meron nga nun parang halos everyday. araw-araw eh. Halos araw-araw. Tapos syempre, inaaraw-araw namin para makita namin kung ano yung araw na alanganin, ano yung okay, Tsaka- ano yung maraming tao sa video. Para mas makilala din. Tuwing sweldo, gano'n, di ba? Ganyan eh. Weekend. Tapos meron pa tayo dun sa sa Simbang Gabi. Syempre, Ay, oo. Simbang Gabi, isipin mo maraming bibili. Oo, Puto nag-try bongbong. kami, gabi yun. Nilamok lang kami dun sa may simbahan eh. Di ba may rampa yon, may hagda sa gilid. Nilamok lang kami ron, tapos nakabenta kami pero isa lang. Oo. Ang benta nun, sa Tanod pa. Yung tanod pa yung bumili. Oo. Kasi gusto lang niya makiupo. Oo. Makiupo sa amin. Sinihiramin yung upuan namin kasi Oo. pagod na siya eh. Ah, So yun, walang benta. wala talaga Nilamok kami doon, kami nila Henry. Nakakatawa yun. Oo. Pero tuloy-tuloy lang kayo kahit walang benta. Oo. Oo. Kailangan. Kasi parang siya, parang ganun talaga sa umpisa eh, no? Parang walang Tapos, audience. literal din, na pinapadjak talaga namin yung bike. Oo. Oo, Yun diba? talaga. Pag nagsiset up kami. Yung bahay niyo, Oo. Oo, nung pinakaunang araw, hindi talaga kami nag-bike noon kasi nga hindi namin alam kung ano yung mga gagawin, ano yung mga Oo, yung mga kailangan. kailangan. Sa loob na isang Rented linggo ng yata, table. hindi kami nag-bike. Parang chinek lang namin yung mga kailangan ganito, kung gaano ba karaming yelo, tubig, Mga ganyan. kagamitan. Oo. Nasakay pa namin sa kotse yung pati yung bike. Oo. So medyo na-gets na namin, saka na kami lumatag na nagpapadya kami. Minsan, galing kami ni Minsan Bridget sa galing Phase 7. Minsan Dalawang galing dyan. bike kami doon, papuntang palengke. O kaya sa Great Woods. Gano'n. Ang bigat ng dala namin, pero wala, tiyagalan talaga, oo. Nakakatawa eh. Parang ano pinagagawa namin? Kaya nga, ako yung binabike ko yung tri-bike. Tapos ang bigat talaga nung laman, kaya nahihirapan ako. Buti nga, konti lang dito yung pataas, tsaka pababa. Medyo lang tayo, flat lang dito. So, Oo. ay yung sa simbahan yung mahirap, yung pataas na ganun, Diyos ko ang bigat. Kaya tutulak muna namin. Pagdating sa taas, doon ka na magbabike. Pero parang Siya naman yung siya eh, Colombia. nung ginagawa namin yun sa umpisa, parang
parang meron kang alangan sa sarili mo. Kasi siya from bank. Kasi ako from law school na parang magtitinda ka, di ba? Kasi nga pandemic eh. Yun lang So, yung yun tingin talaga nila. yung tingin ng iba. Hindi, pag nagsimula ka sa maliit, tapos from doon ka sa, kumari, working ka, hanggang trabaho mo, o nag-aral ka, hanggang ang inaaral mo, tapos nagtitinda ka. Yun yung hindi kaya ng iba na mag-adjust. Ayun, wala. Tinry lang namin na tinry. From answer mo, Kuya, ano yung naging encouragement mo na talagang i-push to na i-try natin kahit from this career? Kumbaga, ito na kasi talaga gusto ko noon. Tapos siya, sinusuportahan niya lang ako. Tapos siguro, ang isang side noon, dahil nga may anak kami, na kumbaga meron kang bubuhayan, di ba? Meron kang kailangan i-build. pamilya. Ganun, oo. So yun ang pinaka, Number one reason talaga. So, it's for the family. Oo. Kaya namin to ginagawa. Kaya parang bread and butter talaga natin. Oo. To, hindi Kailangan- namin, Kala nga namin noong una, mas madali siya eh, na porque ikaw may-ari ng business. Okay. Kasi pop up lang. Tapos medyo lumalaki-laki na siya, parang sobrang pala, ang dami mong isipin. maraming kailangan i-consider. Hindi lang yun at yun. Yung mga nakikita kasi ng tao, lalo sa social media. Ayan, ang cute, may bike, may table, may nagtitimpla ng kape. Pero pag pag ikaw yung gumawa na mismo, ang dami mong kailangan i-consider. Siyempre, yung time, yung dala mo, kakayanin ba yung water mo, yung ice mo, yung dala mo, tama ba? Oo. Tapos nakakapagod isipin, nakakapagod din physically. Pero kasi, since yun na yung pinili namin, na... Oo, doon talaga. Kasi tutuloy mo talaga yun eh. Kasi pag yun yung pinakamahirap talaga eh, magsimula ka sa maliit eh. Kasi wala. Kaya nag-give up yung iba, no? Parang ganun. Kaya, lang talaga. Tuloy lang ang buhay. ganun Kahit ano pang sabihin ng iba, kahit batikusin ka pa nila na, ay dati nagtatrabaho yan sa bangko, tapos ngayon, nagtitinda na lang ng kape sa tabi-tabi, sa kalsada. Masakit pero pakialam ko sa inyo, di ba? Kaya pinapakain niyo ba ako? Char. Ganun, di ba? Tama! Di ba? Oo. Tapos yun, tuloy mo na lang yung pag-school, konti na lang yun. Kumbaga sa amin kasi, kung itutuloy ko yung school, okay yun. Pero maganda, buuin mo na namin to para pag tinuloy yung school, meron ng enough budget talaga na from grinding lang namin, gano'n. Yun ang pinaka Meron din naman kasi yung iba sinasabi na, ay, ayoko na magtrabaho, gusto ko na lang din yung ginagawa nyo. Pero kasi hindi naman ganun kadali actually. Akala nila nakaatakas na sila sa 8 to 5 routine, Monday to Friday. Pero kapag nag-business ka pala, more than that pa dapat. Talagang full-time, tsaka talaga yung commitment, full commitment. Kasi sa work, parang meron ka lang isang side na sinusupport doon. Oo, 8 So, to 5 marami kang lang. hawak. Oo. Marami kang hawak. Pero yung fallback ng company, hindi sa'yo nakabase yun kasi isa ka lang sa supporter nila. Though sobrang hirap ng trabaho, matindi yung trabaho mo doon na kailangan matrain mo ng maayos yung mga nasa baba mo. Ang pinakaiba nun sa business, hawak mo na yung mismo. So, parang ikaw yung maliit na CEO, gano'n. Pag tinamad ka, walang mangyayari. Pag sa work ka, pag umabsent ka, kayang ikunin ng iba. Sige, sab muna, ganyan. Pero pag tinamad ka mismo dun sa business mo, Sa business, wala. ikaw lahat. Ikaw nagsimula, ikaw accountant, ikaw HR, ikaw operations, ikaw messenger, ikaw logistics, ikaw purchasing, di ba? Akala nila, ganun-ganun lang mag-business. pero yun merong pros and cons din. Siyempre, pag working ka, stable ka. Yun talaga. Tsaka, mas makakabisado mo rin yung game ng company mo. Dito naman, hindi ka stable. Hawak mo lang rin kahit pa paano yung oras, gano'n, sa sarili mong name, ganyan. Mas Pero may pros hustling and cons sagad, eh. no? Wala namang mali kung ano yung piliin mo side. So, ang mahalaga po, talagang gusto niyo yung ginagawa niyo. Oo. Tama. Diba? Oo. Minsan kasi siyempre pag ikaw magsasawa ka rin eh. Darating Siyempre, sa point. Paulit-ulit eh. Pero parang kailangan mo lang Darating sa point na, ay, ano ba tong ginagawa ko? Parang wala lang. Wag na kaya. Ganun. May point na ganun. Parang love what you do what you love. Parang ganun lang. Minsan kahit di mo na gusto, kailangan mo lang gawin eh. Oo, di ba? Kasi wala eh. Yun talaga yun eh.
Yun na nga na nagkataon pang may ganong problema, imbis na ang ipoproblemahin ko na lang, paano ba kami makikilala, paano ba yung products namin maging maayos, maging magustuhan ng mga tao, tapos nagka-problema pa kami, ginagaya kami. So sabi ko, ano ba, ipaglalaban pa ba kita o hindi na? Kasi nakakapagod. Mapupunta ka sa point na nakakapagod naman, give up na lang ba natin? Nag-iisa ka tara, tumalon, lumipad. So unique, hilarious. Hindi mo kailangan magkumpara sa iba. Yeah! Kayo hulog ng langit, special, our best friend. 24/7, so tough like Superman, eh. Dahil sa inyo, nabigyan ng routine lahat ang araw namin matamlay.